Pangarap o pamilya? Tama bang i-give up mo ang iyong pangarap para sa kanila o sila ang iiwanan mo para matupad mo ang minimiti mo sa iyong buhay? Isang araw may nagpakilala kay Sandra. Gwapo, matipuno, matangkad, halatang mayaman, na kahit sino mabibighani sa kanya. Hanggang lumapit ang kanyang kaibigan. "Hello Sir James, kamusta po? Ang tagal ninyong di nakabalik." Hanggang tinawag siya ng kababata. "Sandra, halika, may ipapakilala ko sa iyo." Hanggang lumapit ito sa kanya at, "Sir James, she is my friend Sandra." Sandra, si Sir James ang regular na customer natin dito sa club. "Hello Sandra, nice to meet you." "Hello Sir James." Ang matipid na pagbati nito sa lalaki. At tahimik lang sa harap ng dalawa ang nag-uusap, ang kababata at si James. Halos di makagalaw si Sandra sa kanyang kinalalagyan. Na para itong nabato-balani sa kanyang kinatatayuan. Hanggang sabi nito sa kanya ng kaibigan, "Sandra, ikaw nang bahala kay Sir James." Ngunit tulala pa rin ito. Natawa na lamang si James sa reaksyon nito. Nahihiyang sabi nito sa binata, "Sir James, tara po, upo ho kayo. Ano po bang gusto ninyong maiinom?" Sa una, hiyang-hiya itong masyado, halata sa kilos ni Sandra ang pagkagusto nito sa lalaki. Natatawa na lamang si Sandra sa sarili, di nito kayang itago ang pagkagusto nito sa kanya. "Saway ka, umayos ka. Malabong magkagusto sa iyo ang isang kagaya nito. Pangarap mo na bago ang lalaki." Hanggang nagpaalam na ito sa kanya. "Sandra, salamat sa oras at pagkikipagkwentuhan." Hanggang bago ito tuluyan umalis, may inabot ito sa kanya. "Sir, ano po ito?" "Kunting pasasalamat. Paano aalis na ako hanggang sa muli?" Wala nang nagawa si Sandra kundi kunin na lamang ito, pangdagdag sa kanyang iniipon. Lumipas pa ang mga araw at panibagong pagsubok muli ang kanyang haharapin. Ang kanyang kapatid ay na-aksidente. Malubha itong dinala sa ospital. Lahat ng kanyang naipon, nagamit na nito. Hiram dito sa mga kakilala. Trabaho sa gabi, sa araw. Halos wala nang pahinga si Sandra upang maibigay nito ang pangangailangan. Hanggang tuluyan na nga itong gumaling at nakauwi ng bahay. Ngunit naiwan sa kanyang balikat ang lahat ng obligasyon. Wala siyang magawa kundi tapusin ang dapat tapusin. Isang araw, sobrang pagod na si Sandra. Doon na sumambulat ang lahat ng galit at hinanakit nito sa dibdib. Pagod na ako, Mama. Pakiusap lang, tulungan naman ninyo ako. Di ko na kaya pang ibigay ang gusto ninyo. Ano pa bang naghihintay sa pangarap ko?" Lumipas ang panahon, ganito ang sitwasyon ko. Ngunit kailangan nang mamili si Sandra kung sino ba ang dapat nitong piliin. Ang kanyang pangarap o ang pamilya.
Alam ko habang naririto ako, di kayo matututong magsikap. Aasa at aasa kayo sa akin, ngunit kailangan ko muna kayong bitawan. Nakapagpasya na si Sandra upang lumayo muna pansamantala. Alam kong di tama na iwanan ko kayo, ngunit hindi kayo matututo kung nandyan ako parati. Ngunit isa sa mga kapatid nito ang nakakaalam kung asan si Sandra. At ito rin ang nakakaunawa sa kanyang sitwasyon. Nasa Maynila na si Sandra upang doon magsimula ng panibagong yugto ng buhay nito. Nagsimula itong naghanap ng matitirhan na kahit maliit na kwarto. Kailangan ko na makahanap ng trabaho bago maubos ang pera ko. Di ito sasapat ng ilang linggo. Lakad dito, hanap doon, dito tumitigil kahit pa nga umuulan. Isang araw sa kakalakad ni Sandra sa paghahanap ng trabaho, may hindi ito inaasahan na makakasulubong ito sa kanyang paghahanap ng trabaho. Ito yung lalaki sa unang pagkakataon nagpatibok ng kanyang puso. Hanggang ngayon, sinisigil nito ang kanyang nararamdaman dito. Dahil mali, mayaman siya at ako'y mahirap. Hanggang may narinig siyang boses. Sandra, ikaw nga. Doon biglang natauhan si Sandra sa pagkabigla. I'm so sorry, sir. Halika, sakay ka. Saan ba ang tungo mo? Nasabi ng lalaki kay Sandra. Wala po sir, naghahanap ako ng work. Halika muna, kain tayo kahit sandali lang. At tumilis si Sandra sa sabi nito. At kagaya ng dati noon na parang sasabog ang puso ni Sandra sa kaba. Na yun na lamang ang tanging naririnig nito. Hanggang sa naramdaman nito ang kanyang braso sa mga palad nito. At doon natauhan si Sandra sa nararamdaman. Ngunit mas halong bumilis ang tibok ng puso ni Sandra. Para lang itong nag-anod sa lakas ng kanyang dibdib. Hanggang sabi ng binata, "Kumusta ka na? Bakit bigla kang nawala sa trabaho mo?" Mahabang kwento sir kung bakit ako biglang nawala. Hanggang nasabi na nito sa lalaki ang lahat na nangyari. Hanggang nasabi nito, "Gusto mong mag-work sa akin, Sandra? Tutulungan kita makapagtapos ng pag-aaral. Lahat ng needs mo, ako nang bahala." Tulala si Sandra sa narinig mula sa lalaki. Sa unang nagpatibok ng kanyang puso. Di ba nakakaya, Sir James? Natawa si James sa inasal ni Sandra. No, ang isipin mo makapagtapos ka. Pag-iisipan ko, Sir James, tatanggapin ko. Sa kondo ako nakatira. Ako lamang mag-isa dito. Lahat ng needs ko, ikaw nang bahala. At sa pag-aaral mo sa lahat-lahat, ako nang bahala. Basta mag-aral ka lamang. Ngunit ang uunahin mo ay ang pag-aaral bago ang gawaing bahay. Ngunit di niya ito agad tinanggap. Di niya maisip na sa unang lalaking nagpatibok ng kanyang puso ay siya ring tutulog sa kanya upang maabot nito ang pangarap. Hanggang lumipas pa ang ilang araw, paubos na ang kanyang pera. Di nasasapat pa upang maghanap ng ibang trabaho. Nagbuo na ng pasya ito upang tanggapin na lamang ang alok ng lalaki.
Alam nitong mahirap para sa kanya ang gagawin. Dahil sa maiksing panahon, may puwang na sa puso nito ang lalaki. Ngunit mali na mahalin kita, trabaho lamang. Hanggang dumalaw ito sa kanyang tinitirahan. At muli itong pinaalala ang kanyang inaalok na trabaho. "Oh, Sir James, nakapagpasya na ako. Magtatrabaho na ako po sa inyo. At ngayon pa lamang nagpapasalamat na ako sa kabutihan mo." Isang ngiti lamang ang kanyang ginanti sa dalaga. At sabi nito, "Mag-ayos ka na. Ngayon na kita kukunin para makapagsimula ka na sa pag-aaral mo. At tatawagan ko ang paaralan na papasukan mo para diretso ka na sa pag-enroll." At isang napakatamis na ngiti na lamang ang kanyang ginanti dito. Nagsimula na si Sandra sa pag-aaral at sa pagtatrabaho kay James. Naging magaan ang lahat para sa kanya. Napakabait ni James. Di siya tinuturing na ibang tao nito. Kaya habang tumatagal, mas lalong napapalapit ito sa kanya. Di niya maiwasan na di mahulog ng tuluyan sa binata. Kahit sino magkakagusto sa binata, bilang mayaman, mabait pa ito. Ngunit may nararamdaman si Sandra sa binata sa bawat paghagod ng tingin nito sa kanya. Nawaring may itinatago itong damdamin sa kanya. Lumipas na ang panahon. Parang kailan lang napakabilis lumipas. Nalalapit na ang aking pagtatapos. At napakasaya niya at ngayon maaabot na niya ang kanyang pangarap. Dahil sa tulong ng binata. Ngunit hindi nito inaasahan ang sorpresa ng binata para sa kanya. "Saan ba tayo pupunta, Sir James?" Di niya maiwasan na magtanong. At may isang kahon na inabot ito sa kanya. "Sir James, ano ho ito?" Nakangiting na lamang ang binata. At ang sabi, "Buksan mo, susuotin mo sa pag-alis natin." Namangha si Sandra sa nakita. Isang napakagandang damit. At sukat na sukat ito para sa dalaga.